Yan. Sige, start mo na, Kuya Jaime. Sa akin na, ako na maglalagay. Tingnan natin. Ito mga kapatid, para makita nyo kung may back pressure. Kasi kung sisilipin mo doon sa radiator, baka nga wala kang makita, mahirap. So ayan ngayon, tingnan natin kung may back pressure. Kaso ang problema, may langis na sa loob ng radiator. I-revolution mo nga, i-revolution mo. Hinihigop niya, oh. Lagyan mo nga ng tubig. Sige, lagyan mo pa. Sige, punuin mo na. Okay, wala tayong nakikitang back pressure. Kaso ang problema nito mga kapatid, itong makina nito ay naghahalo na yung langis sa tubig. Kaya ito po ay dinala sa amin para po i-top overhaul dahil nakailang drain na po siya ng kanyang radiator. Naghahalo pa rin po talaga yung langis at tubig. Ang daming yung nakuha natin na kulay itim. Ito po ay langis na. Kasi ang reklamo po ng may-ari nitong adventure na to, na yung langis at tubig ay nagmi-mix na dito sa kanyang radiator. Kaya ito po ay due for top overhaul. Nakita nyo po yung ginawa nating proseso dito kanina. Hindi man natin nakita yung bula na ini-expect natin or yung kapag in-start mo ay tatalsik yung tubig mula dito sa radiator, paangat. Hindi po natin nakita yon. Yan yung pag-aaralan natin ngayon dito sa aking vlog. Marami po ang mga subscribers ko po ng Autoruns ang namumroblema tungkol sa pag-overheat ng kanilang mga engine. Ang sabi po nila, nakapag-top overhaul na sila, napalitan na nila yung radiator, tinignan na nila lahat yung mga leaks ng mga hoses, pati yung water pump, naipaayusan nila, pati yung thermostat, napalitan na nila. At ganun pa rin, halos lahat na inayos na nila sa madaling salita. Yung mga nagdi-DIY din at humihingi rin ng tulong sa mga mekaniko, nagawa na nilang lahat pero nag-overheat pa rin. Nauubos pa rin yung tubig sa loob ng radiator. Tubig or coolant. Pero karamihan ng mga nag-overheat kasi, kapag ka talagang nag-uubos ng coolant, hindi na muna yan nagkakarga ng coolant kasi napakamahal ng coolant. Kung uubusin mo lang, itatapon lang ng iyong radiator. So marami kayong pwedeng i-check talaga. Kung talaga bang nagawa nyo na lahat ito. Halimbawa, nagpalit na nga kayo ng thermostat valve, nagpalit kayo ng radiator cap. Kasi itong radiator cap pwedeng maging problema din to mga kapatid, nasisira din itong spring na yan. Yung spring po na yan, parang thermostat din po ang trabaho niyan. Na kapag ka mainit na, lumalambot yung spring na yan, tumutulak to. At pagtulak naman ito, ay i-release niya yung coolant dito at pupunta rito sa reservoir. Pagpunta sa reservoir, dahil wala namang bulayan, walang, kumbaga sa parang hihigupin din niya yan pabalik. Kapag ka malamig na, ay babalik din yung coolant na pumunta rito sa reservoir, dito sa radiator. So, ganun yung proseso niya. Ibig sabihin, hindi pa rin siya mag-overheat. Pero kung sira nga ito, ang mangyayari, kahit na hindi pa mainit, ilalabas niya yung tubig, pupunta rito, at hindi na yung babalik kasi nga ito ay defective. Ngayon, pwedeng sira rin ang inyong clutch pan. Itong mga ganito, gumagamit ng clutch pan natiyo na yung kanyang silicone oil. So, hindi na maganda yung ikot ng fan mo, mabagal na. So, pwede ring magkaroon ng overheat. Sira din yung electric fans. Tulad ng mga Starex, may mga electric fans yan sa harapan ng radiator. At yung mga Grandia, mga Toyota, may mga electric fans yan na pwedeng humihina na yung RPM ng mga motor. So isa rin po yan sa dapat nyong tignan. Pwede rin po talaga na yung thermostat valve posible stock up. So pwede rin mag-overheat yan. At marami pang iba. Kaya lang, yung ibang mga customers po natin, dahil sa mahilig naman ding manood ng mga vlogs, mahilig manood sa YouTube, alam na rin nila kung ano yung mga dapat gawin. Kaya lang, talagang merong problema na magkukos ng overheat nang hindi mo basta-basta makikita sa iyong mga mata.
Katulad nga nung ginawa natin na naglagay na nga tayo ng basyo ng soft drinks dito, nilagyan natin ng tubig, inaasahan natin na kapag start mo ay meron ka makikitang bulwak or kahit man lang yung konting bula ay may makita ka, wala tayong napansin na ganun. Pero ito po mga kapatid, itong sasakyan na ito ay nag-overheat. Yun ang problema nito. Kaya nga po ito ay nagkaroon na ng langis yung kanyang radiator dahil doon sa problema na yon. So mga kapatid, ano ba yung pwede nyong gawin para makita nyo or malaman nyo na talaga palang may problema ang inyong engine dahil ito ay nag-overheat. Yung iba, ang ginagawa nila, papaandarin yung engine, tapos titignan nila dito kung may bula silang nakikita. Yung iba naman, dahil sa dumi ng kanilang radiator, marami silang bulang nakikita. Akala tuloy nila ngayon ay may problema na yung kanilang engine. Yun pala, sa dumi ng radiator nila, hindi makasirculate ng maayos yung coolant or yung tubig. Kaya ngayon, may mga bula silang napapansin. Hindi po yun mapagbibintangan nyo kagad na may problema ang inyong engine na mayroon siyang back pressure kung may makita kayong maraming bula. Kaya dapat, kung halimbawa, merong gano'n na makita kayo, bumubula na marami, yung iba, pinapa-cleaning, pinapa-overhaul yung kanyang radiator, pero kung luma naman ang inyong radiator, palitan nyo na po yan. Hanggat maaari, pinakamatagal na sa radiator yung 7 taon or 8 taon, palitan nyo na. Kung talagang nagkakaroon na kayo ng problema sa overheat, dahil nga lumiliit na yung daanan ng coolant doon sa loob ng radiator, so siyempre ang tendency, umuunti na yung cooling liquid mo doon dahil lumiliit yung yung espasyo niya. So yung volume ng coolant, umuunti din. Kaya ngayon, ang tendency, mag-init ka talaga. Magkaroon ka ng mataas na temperatura. So yung sinasabi nating bula na pwedeng cause ng back pressure, yung malinis talaga, yung coolant na nakikita mo, tapos mayroong bula na talagang uniform, yung kanyang paglabas. O ito na, uuwi na yung mga taga-Bulacan. O. Ayan, pakita mo. O ayan, uuwi na sila. So, opo, so yung bula na yun, uniform yung labas nun eh. Ngayon, kung talagang malakas, maya't maya, bumubula ang makikita mo. Yung bula na nagpapahirap sa atin, yung hindi mo mapansin dito, yun ang malaking problema. Yun pala, kapag tumataas na yung RPM ng engine mo, doon siya nag-e-exist. Halimbawa, kanina, naka-minor lang tayo. Diba? Tapos sabi ko, sige, RPM. Kaso wala pa rin tayong nakita. Kasi malamang yung bula na yun, mahinang-mahina pa yun. Yung pressure na yun, mahinang-mahina pa. Pero kapag tumatakbo ka na, pag may load na yung engine, kapag nag-high RPM ka na, doon ngayon, lumilitaw or nag-e-exist yung pressure na yun, yung back pressure. Ngayon, paano mo malalaman kung yan ay ganun nga ang problema? Ito mga kapatid, ito yung hose sa ibabaw. So ngayon, ito ay malambot. Gawa nung wala pa siyang pressure kasi galing siya sa open kanina. Okay, ganito gawin nyo. Buksan nyo muna yung radiator nyo, siguraduhin yung puno ng coolant. Ayan, mayroon siyang tubig, tapos isara nyo. So ibig sabihin, ito ay wala pang naipon na pressure. Ngayon, paandarin nyo ang inyong engine, itakbo nyo ng kaunti lamang, siguro mga 5 minutes. Yung init nung engine na hindi pa ganun kainit, maligamgam pa lang. Kapag maligamgam pa lang, yung init ng coolant dito sa loob ng radiator at tumigas na itong hose na to, naging matigas na siya. Pero yung coolant mo ay hindi pa ganun kainit katulad nung halimbawa nandoon na siya sa 80 degrees Celsius. Mababa pa doon, tumigas na to, mga kapatid, ang nagpatigas doon ay yung pressure, yung back pressure na hindi natin nakikita sa ating mga mata. Kapag ganun ang nangyari, malamig pa ang engine mo, tumigas na itong hose na to, meron kang back pressure na mahina lang na kapag tumataas ang RPM or may engine load na, ang inyong sasakyan, doon lumalabas yung pressure na yun. Nagaling mismo dito sa loob ng engine. Pero ito kasing nangyari dito sa makina na to, may kasamang langis. So yung mga nakita yung residue ng langis kanina, yun ay epekto na ito pong cylinder head gasket nito ay may problema na. So doon sa gasket, sa pagitan ng head at saka ng block, nandun yung gasket, lumalabas na ngayon yung langis doon at pwedeng humalo siya
doon sa tubig na umiikot dito sa iyong cooling system papunta dito sa radiator. Kaya yung nakita nating mga residue ng langis, ito, yung kulay itim mo. Ayan, galing po dito yan sa loob nitong radiator, nitong adventure na ito. Kung ang cooling system mo, itong mga hose na to ay may leak din, hindi mo ngayon makikita or hindi mo ma-recognize yung mga sinasabi ko dahil malamang yung back pressure na yon ay doon naman tatagas sa mga hose na may leaks. Kaya dapat, kapag po kayo ay nagdi-DIY ng inyong mga sasakyan or doon sa mga mekaniko, i-check nyo talagang mabuti kung yung lahat ng mga dapat hindi mag-leak sa inyong cooling system ay talagang selyado at in place po, pati yung mga clamps. So, ganun po mga kapatid. Meron na namang nag-message sa akin din nung isang araw. Same problem, paulit-ulit po yung pag-overheat ng kanyang engine. Ito po mga kapatid. Marami pong mga makina ngayon na gumagamit ng aluminum alloy ang kanilang mga blocks. So, yung engine blocks na yon, kapag nag-o-overheat po ang inyong engine, ay nadadamay din po yun. Pwede rin po siyang magkaroon ng warp or yung bengkong. Tulad na lamang po nung Nissan X-Trail na nagawa namin, ilang beses na rin pong nag-overheat at iba-iba na rin ang mga humawak na talyer. Nung dalhin po dito sa amin, ang sabi ko, general overhaul. Nagulat yung may-ari. Kasi sabi niya, sir, overheat lang ang pinapaayos ko sa inyo. Bakit mo ko i-general overhaul? So ito po sabi ko. Kasi po sir, yung block po ng inyong Nissan X-Trail ay aluminum. Ilang beses na kayong nag-overheat at nagpalit pa siya ng cylinder head. Tapos, nung ipinalit yung cylinder head, nag-o-overheat pa rin. Kasi nga po, damay po sa pag-o-overheat ng engine yung mga aluminum block. Since aluminum din yan, hindi rin niya kayang i-withstand yung sobrang init na yon, kaya po siya ay nagkakaroon ng warping. Bakit general overhaul? Siyempre, ipapadala mo yung block sa machine shop. Hindi pwedeng nakalagay doon yung mga piston, yung mga gamit doon sa loob, yung mga spare parts, hindi mo pwedeng dalhin yan sa machine shop. So, kakalasin mo lahat yan at dadalhin mo sa machine shop. Kaya iyon po ay general overhaul na. Ngayon, yung ibang mga may sasakyan, tulad ng mga Montero na modelo na gumagamit ng 4N14 na engine, 4N15 na engine, yung mga Pajero, aluminum ang kanilang mga block, tulad ng mga Kia Rio na yan. At iba pang mga sasakyan, mga mapa-kotse, mapa-SUV na gumagamit ng aluminum block, kapag ka po kayo ay nag-overheat, pasigurado nyo, no? Paki-check nyo sa mga mekaniko nyo na talagang tignan yung ibabaw ng block kung iyan ay pantay na pantay. Hanggat maaari, linising mabuti at lagyan ng salamin o kaya may mga panukat dyan na pantay na bagay, inilalagay, sinusukat, parang ruler, inilalagay dun sa ibabaw ng block para masigurado talaga na iyan ay pantay at walang warp. So yung iba, ang ginagawa nila, nililiha yan, meron silang makapal na yung iba kahoy, yung iba bakal, lalagyan ng liha at iginagano nila. So napapansin nila, nilalagyan nila ng pintura yon, makikita nila ngayon kung yon ay warp na or hindi pa. Siguraduhin dapat ng mekaniko na mapansin niya at makita niya kung warp yung block kasi kung halimbawa itinap overhaul mo, yung cylinder head, inayos mo, yung mga valve seal, pina-replace mo, yung cylinder head mo, inilagay mo ngayon, doon sa bengkong na block, wala rin. Mag-o-overheat ka pa rin at uulit ka ng trabaho. Napakalaki pong gastos nun. Yung mga kotse na mga modelo ngayon, yung mga Vios, yung mga sedan, na talagang gumagamit lamang ng isang electric fan para doon sa kanilang cooling system, sa kanilang radiator at sa kanilang condenser. Isang electric fan lang yun ang ginagamit na nandoon mismo sa likod ng radiator. Mga kapatid, yung mga motor niyan, nagbabago rin ang ikot niyan, ang bilis niyan. Maaaring nakikita nyo na umiikot siya, pero yung palang RPM niya ay nagbago na. Kung halimbawa, dati siyang umiikot ng 5,000, yung palang nung nagkakaproblema na siya, ay umiikot na lamang siya ng sabihin mo ng 4,000. Parang gano'n na lang yung RPM niya, revolution per minute. Yun ang makaka-apekto din sa inyong cooling system. Lalo na kapag mainit na mainit ang panahon, tapos ay naka-aircon ka. So ang mangyayari doon, mahihirapan ngayon, yung computed na RPM, kung ikaw ay naka-minor,
Kung tumatakbo ng mabilis, walang problema, sumasalubong ka sa hangin eh. Pero kapag ikaw ay nakatraffic at nakahinto ka at sobrang tirik ng init ng araw, dahil sa nagbago na ang ikot ng RPM ng electric fans doon sa iyong radiator at condenser, ayan, nagkokos yan para uminit. Pero hindi ka pa kaagad mag-overheat. Ang tendency lang nun, dahil sa umiinit ka, nagbabawas ngayon ng coolant dahil napapakulo niya yung coolant. Nag-e-evaporate siya. So, habang ginagamit mo na gano'n ang problema, unti-unti, nagbabawas ang coolant mo, araw-araw, siguro pagdating ng mga ilang araw o 1 linggo o 2 linggo, kaunti na lang yung coolant mo, ayan, matsetsempohan ka ngayon ng overheat kasi kaunti na yung coolant. At ang may problema doon, ang culprit doon, ay yung electric fan na nagbago na yung kanyang ikot. Medyo bumagal na. Karamihan po, yan ay nangyayari doon sa mga modelong mga sasakyan ngayon, mga kotse ngayon na gumagamit ng electric fan na isa lang para sa aircon at para doon sa radiator. Meron pang isa. Yung mga kotse na yan, na mga modelo na gumagamit lang ng isang motor or electric fan doon sa kanilang cooling system. Kapag nasira ngayon yung thermo switch ng radiator, de siyempre, hindi yan gagana kahit na mainit na yung... Ang mangyayari dyan, mag-overheat ka dahil hindi gumagana ang iyong electric fan dito sa iyong radiator. Kaya ang gagawin nyo, kung ganyan ang sitwasyon, mag-aircon na lang kayo. Kasi kapag ka nag-aircon kayo, iba rin yung switching nun. Gagana yung inyong electric fan habang nakabukas ang aircon nyo. Ang gagawin nyo na lang ngayon para hindi kagad mag-automatic off ang inyong electric fan ay dahil nga mag-automatic ang inyong aircon, ibababa mo ngayon yung temperatura para hindi siya mag-automatic on and off. So, parang palagi na lang nakabukas ngayon ang aircon mo. Kasi, once na iyan ay mag-automatic shut off yung aircon mo at mataas ngayon yung temperatura doon sa yung radiator, mag-overheat ka. Dahil nga, hindi gumagana yung thermo switch ng iyong radiator, ng iyong cooling system. Iba kasi yung switching ng aircon at iba rin yung switching ng radiator doon sa temperature ng coolant. So, magkaiba po yun. Kaya kung ma-experience nyo na kapag nag-overheat kayo, patayin mo yung aircon, tignan mo kung umiikot yung radiator fans. Pag hindi umiikot, ibig sabihin, sira ang iyong thermo switch. Pero pag binuksan mo yung aircon, gumagana siya. So, yun na, nakita mo na yung problema. Okay, puntahan ko muna itong Nissan Navara dito, mga kapatid. Kukunin ko lang yung scanner natin. Kasi po, itong Nissan Navara na to, dinala dito sa amin, nakatow na. May problema ang kanyang transmission at yung problema po na yon ay ito po. Hey. So doon sa kanyang engine, nakita natin sa ECM, no, meron siyang problem sa transmission output speed sensor. Ito po ay nandoon mismo sa loob ng valve body nitong Nissan Navara na NP300 nito na kalibre. So magbababa tayo ng valve body, bubuksan natin yung transmission doon sa may valve body at hahanapin natin yung defective na output speed sensor. Ganda pa nung sasakyan na to. Kaya lang, na-tsempo na naman na nasira yung sensor, so gagastos na naman yung may-ari nito. Ito, modelo pa. Kasama po yung ibang mga sasakyan na nandoon. Ito. Pakita ko sa inyo, yun. Yung accent na yun. Okay, doon sa likod nun, meron din po, Innova. Okay, bakit ko po sinasabi sa inyo yan? Kasi yung iba, sabi nila, yun daw mga gawang China, mahinang klase. Yan, gawang Japan po yan. Kasi iba talaga ang driving condition dito sa Pilipinas, iba ang weather natin, iba ang climate natin, at siyempre, sa sobrang tindi ng traffic dito sa Pilipinas, sa Metro Manila, nagkakasira-sira talaga ang mga sasakyan. At hindi po ito ordinaryong gastos. Malalaking gastusan po yan. Sa dami ng piyesang masisira sa ating mga internal combustion engines, sa diesel engines at sa mga gas engines na yan, ihahanda mo talaga ang pera mo. Kaya kung meron kayong mga lumang sasakyan na tulad nito ni Adventure, ayan, ni Crosswind, at yung iba pang mga sasakyan, nasa sa inyo na kung ibebenta nyo yan, i-dispose nyo yan, wala naman face out sa atin, at bibili kayo ngayon ng mga bago, mga mamahaling sasakyan, piliin nyo talaga yung the best para hindi kayo magkagastos-gastos, nakabago-bago pa lang ng sasakyan mo, sumasakit na ang ulo mo sa kapapagawa.
Mga kapatid, sana po ay muling nakatulong sa inyo itong vlog ko na ito sa mga mahilig mag-DIY at sa namumroblema sa pag-overheat ng kanilang mga sasakyan. Sana po ito ay makatulong at kung maaari po sana, paki-like, paki-share at paki-subscribe po ang aking channel. Nung isang araw po, ako po ay nandiyan sa GMA7. Ito po ang ilang pictures at yung mga nakasama ko sa GMA7. Mga kapatid, maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat.